itong si Sara Diskaya, alam ba nitong pinagsasabi nito? Sabi ni Sara Diskaya, nadamay lang daw siya, mga kabunyog. Oh. At ang sabi pa nito, nakakaano to si Diskaya eh. Sabi niya, parang makukulong ako. Ano ba yun? Ano pagkasasabi niya? Oh. Pagkakasabi ni Diskaya, ito, no one is prepared na makulong. Although they call me the flood control queen, pero nadamay lang ako dito sa case na to. Ayoko, sana kasing everyone knows my kids, they have ADHD. Husband ko nasa Senate, tapos ako makukulong. Ang hirap. Oh. Kumbaga, ano pa siya? Ang tingin niya daw, nadamay lang siya. Ha? Nadamay. Ang tindi naman ito ni Diskay. Nadamay lang daw mga kabunyog mga kabayan. Naniniwala ba kayong nadamay lang siya? Mula pa panahon ni Duterte, namamayagpag na sila itong mga Diskaya. Hmm? Sa katunayan, ano ba yung yung nalaman pa lang natin na lumabas, ano? Panahon ni Duterte, nag-joint venture sila ang mga Diskaya at saka yung pamilya ni Bongo. Yun, ilang billion ba yun? Panahon ni Duterte, joint venture ha? Oh, ibig sabihin, pinaburan sila nung panahon ni Duterte at yung pamilya ni Bongo. So ano na yon? Isa pa, yung kinasuhan ngayon si Diskaya, tungkol yan doon sa ghost project sa Davao Occidental, sa bayan ng Jose Abad Santos, 96 million pesos. Oh, kailan na naman yan? Panahon na naman yan ni Duterte. 2022 GAA yan eh. Oh, 2022 GAA. 2022 General Appropriations Act. O di panahon ni Duterte yan. Kasi ang pumirma sa 2022 GAA ay si Duterte pa. Kaya napaboran siya doon. Napaboran siya doon, panahon ni Duterte. Kaya lang, yung 96 million na yan sa Jose Abad Santos Davao Occidental, ghost yung project. Oh. Binisita ng ICI at saka ng DPWH, wala naman. Pero completed na yung project at fully paid na sila. O yan yun. Ngayon, sasabihin mo, nadamay ka lang. Pwede ba yun? Pwede ba yun na nadamay ka lang, na-ghost yung project? Ibig sabihin, naningil ka? Ikaw yung contractor, mga Diskaya? Nabayaran kayo ng full? Hindi naman kayo nag-construct? Wala naman kayong trabahong ginawa? Tapos sasabihin mo, nadamay ka? Pwede ba yun? Hindi mo alam na ghost project pala yun? Kayo yung nanalo sa bidding noon kasi kayo yung pinaburan, yung Diskaya, yung St. Timothy, pangalan dito kay Sara Diskaya. Nagbilling sila kahit wala naman silang trinabaho. Nakulikta nila yung 96 million. Oh. Siyempre, pagkakolekta nila noon, binigay na nila yung parte ng mga officials ng gobyerno na kasabwat nila diyan. Sila naman, dahil sa kanila nakapangalan yung kontrata, di silang nagbilling yan, silang nanigil yan. Yung mga officials ng DPWH, nag-certify naman na completed ang project kahit hindi naman, para makapag-billing. O ngayon, ang problema, pumutok itong mga investigasyon nito, nang binisita ng ICI, nagsisimula palang trabahuhin. Ibig sabihin, hinahabol, ginagawan sana ng solusyon. Samantalang ang report 2023 completed na yung project. Tapos ngayon pagpunta ng ICI doon, may construction, nagsisimula pa lang. Kaya paano naman sinasabi ng mga nitong ni Diskaya, nadamay lang? Nadamay saan? Kahit nga yung mga project sa Bulacan, involved din naman sila. Kaya yung ganun kalaki nung sinalang sila sa investigasyon sa Kamara, inamin nitong mag-asawang Diskaya, yung paglaki ng kanilang income, yung kanilang assets, yung kanilang assets, inamin din nila na sobrang lumaki sila panahon ng Duterte, mga 2017, 2018. At nagpatuloy sila sa panahon ng Marcos. Bakit sila nagpatuloy sa panahon ng Marcos? Kasi ibig sabihin niyan, yung mga DPWH officials, nagustuhan sila. Siguro ang laki talaga ng binibigay nila at saka talagang wala pa yung projects, binibigay na nila. Hindi pa nakakapag-billing, nagbibigay. Yan yun. Kaya nga mayabang na din sila si Diskaya, itong Sara Diskaya. Nagpa-interview kay Corina, kay Julius Babaw,
pinagmalaki niya yung kanyang mga fleet ng mga luxury cars. Binili niya daw yung Rolls Royce na yun dahil nagustuhan niya lang yung payong, o di ba? Tapos yung mga yung mga biniling mga pang-fungsoy ba yun sa sa galing China, ang mamahal nun. Millions. Oh, pero sa kanila yon, parang sa kanila normal na yon. Kaya ngayon, ang problema dito kay Sara Diskaya, hindi siya naniniwalang wala silang ginawang masama. Hindi siya naniniwalang may ginawa pala silang masama. Para sa kanila, wala silang ginawang masama. Sila ay nagninegosyo lang, nagsikap sila, nagtiyaga sila, at kung ano man yung naabot nila, ay pinaghirapan nila yan. Para rin itong saldi ko eh. Para rin saldi ko. Ang lumalabas parang saldi. Na sabi ni saldi ko, biktima lang siya, ginamit lang siya, o siya lang ang nag-deliver ng mga ng mga pera, pero wala daw siya doon nakuha kahit piso. O ito naman si Diskaya, ganun din, nadamay lang siya. Kaya hindi, sabi niya, parang kung makukulong man ako, kung makukulong, paano mo nasabing kung makukulong? Talagang makukulong ka. Ang lagay na yan, hindi mo alam na makukulong ka. Ay, matindi ito mga. Tapos naawa siya sa kanyang mga anak dahil mga ADHD daw. May ADHD. Naawa ka sa mga anak mo. Dapat naisip niyo yan noon. Kaya nga medyo mainit din si Vince Dizon, yung Secretary ng DPW. Sabi niya, naawa ka sa mga anak nyo, hindi kayo naawa sa mga mamayang Pilipino. Tingnan yung ginawa nyo, ang lalaking pondo niyan, hindi naman nagawa yung proyekto. Tingnan nyo, binabaha. Walang nangyari sa mga proyekto ng gobyerno, kagagawan nyo. Yun, naawa kayo sa mga anak nyo, pero hindi kayo naawa sa mamamayang Pilipino. Yan yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,